Yan. Magandang umaga po, Central Luzon, at isang malusog na Lunes po para sa ating lahat. Narito kayo. Yan. Salamat po sa muling pakikibahagi sa isa na namang session ng ating health tips. Kalusugan mo, usap tayo. Palagi po nating sinasabi na ang ating kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan ng anuman. Kaya naman po isa sa mga layunin ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development ay ang mapaunlad ang kalusugan ng bawat isa dito sa ating rehiyon. Patuloy po ang pagsasagawa natin ng mga ganitong talakayang pangkalusugan upang magabayan ang ating mga kababayan kung paano nga bang ang kanilang mga sarili at pamilya ay mapapangalagaan. Sa araw po na ito, ay kasama pa rin natin ang ating mga media partners at mga kasamahan mula sa ibang ahensya ng pamahalaan. Malusog na umaga po sa inyong lahat. At syempre kasama pa rin po natin ang ating mga kasangga sa pagtataguyod ng kalusugan ng Central Luzon, ang ating Provincial Department of Health Offices at ang mga Provincial Health and Information Officers dito sa Region 3. Muli po ay sisimulan natin ang linggo ng may bagong kaalamang pangkalusugan. Ang mga discussions po natin para sa umagang ito ay para sa Drug Abuse Prevention and Control Week at Chronic Obstructive Pulmonary Disease or COPD Awareness Day. Ang mga ito po ay ihahatid at ipaliliwanag sa atin ng ating mga research speakers mula dito sa ating DOH Hospital at Treatment and Rehabilitation Centers sa Region 3. Kasama po natin ngayon si Ms. Alpha Martin mula sa Mega Drug Treatment and Rehabilitation Center. Good morning po, ma'am. Good morning po. Yan. At kasama rin po natin ngayong araw, mula naman po sa Johnny Villanueva General Hospital, si Dr. Linuel Trinidad. Malusog na umaga po, Doc. Magandang umaga po sa lahat. Yan. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Yan. At bago po tayo magpatuloy, ang talakayang ito po ay maaaring mapanood sa ating Facebook Live. Ito po ay nasa ating official channel, ang DOH Central Luzon. And later on po we will be uploading this sa YouTube channel natin, also in the name of DOH Central Luzon. Kaya naman po please like, follow, and share our official pages po. Meron po tayo sa TikTok, sa X, formerly Twitter, sa Facebook at sa YouTube. Samantala, para naman po sa ating attendance, matatagpuan po ito sa ating chat box dito sa Zoom meeting at sa comment section ng ating Facebook Live. Makikisuyo po tayo ng ilang sandali para masagutan ang ating attendance form. Ayan. And to finally head po onto the highlights of this session, we will now proceed to our discussion. Sisimulan po natin ito sa talakayan para sa drug abuse prevention and control. Ano nga po ba ang tinatawag nating drug abuse? Ito ba ay kasing kahulugan ng drug addiction? At ano na ang nagiging dahilan at naidudulot nito sa isang individual? Para po mas maipaliwanag ito sa atin, ang paksang ito, kasama po natin ngayon si Ms. Alpha Martin, Psychologist 3 mula sa Mega Drug Treatment and Rehabilitation Center. Good morning po ulit, Ma'am Alpha. Good morning po. I hope you can hear me well. Yes po, ma'am. Audible, loud and clear. Thank you po. So, am I going to share the screen po or kayo na? Yes, ma'am. Please feel free to share your screen po if convenient po sa inyo po. Thank you po. Okay, wait lang po . Okay, ayan. Nakikita po ba ninyo? Yes, ma'am. Visible na po. Okay, so again, welcome to sa ating sa Drug Abuse Prevention and Control Week celebration. So ako po again si Alpha Martin po. Isa akong psychologist from the Department of Health Mega
Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center. So ito po ay nasa Palayan City, Nueva Ecija, sa loob ng kampo ng Camp Magsaysay. So to answer the question, bakit ba natin ipinagdiriwan yung Drug Abuse Prevention and Control Week? Ano po? So every year po meron tayong sineset na week sa November usually. Ano po? Itong DAPC kung tawagin natin, ano? So ang purpose nito is para ma-promote yung awareness and education sa masasamang epekto ng droga, particularly we target yung mga youth. Ano po? Pero hindi naman na ito naka-center or hindi naman siya para sa mga youth lang, kung hindi sa iba-ibang even sa adult, mga bata, matanda, babae o lalaki. Ano? Kaya nga po, ang buong bansa at ang mga sangay ng gobyerno ay kasama na nagse-celebrate nito. Ano po, isa itong malaking celebration na ginagawa na sa bawat sangay ng gobyerno. Now, naniniwala ang ating gobyerno na ang kalusugan ay kayamanan at ang droga ay hadlang sa magandang kinabukasan. So, if we can prevent people from using drugs, mas better po. No? Kaya tayo ay, kumbaga ito ay isang paalala para sa ating lahat. No? Alam natin na lumalaki ang problema ng ating bansa sa drug addiction. No po? So, with all the efforts na ginagawa ng ating gobyerno, ay nahihirapan pa rin tayo na ito ay mapababa. Lalo na siguro kung wala tayong ginagawa. And that's why we do this. No po? Actually, ang DAPC ay hindi lamang sa ating bansa ginagawa, kundi sa lahat ng bansa. No? Sa buong mundo. No? Ano ba yung drug abuse? Paulit-ulit natin ito naririnig. Ano? So, ang drug abuse ay ang harmful o hazardous use ng psychoactive substances. Ano ba itong tatlong antas ng drug abuse? No? Kapag ba ang isang tao ay gumamit lang ng isang beses, masasabi natin itong nag-aabuso ng droga? Of course, hindi. Ano po? So, kapag ito ay gumamit isang beses, maaaring maklasify siya na experimenter. Now, yung drug use ay ang paggamit ayon sa reseta. Kung ikaw ay mayroong prescription from your doctor and you use it the way the doctor asks you to use it, ito po ay naaayon. Ano? So, sa kanyang sinasabi. Okay? Now, meron tayong tinatawag na misuse, yung maling paggamit. Yung maling paggamit, ito naman ay yung meron ka halimbawa, for example, you were given a prescription, binigyan ka ng reseta, ngunit ginamit mo ito ng hindi dapat dun sa tamang paggamit na ibinigay sa'yo. For example, binigyan ka ng isa o dalawang beses na gagamitin sa isang araw at isang pills, for example. So, ginamit mo ng 5 at sunod-sunod sa isang araw, ito ay maling paggamit nito ng drugs. Okay? So, ang drugs ay hindi lang yung mga illegal drugs, kundi yung mga drugs na nabibili rin natin sa mga pharmacy. Ano po? So, ano naman yung abuse? Ito yung labis na paggamit na nagdudulot ng pinsala. Kapag gumagamit ka ng more than enough dun sa prescribed na medication na binigay sa'yo, ito ay maaaring mag-resulta sa abuse. Kaya nga po may mga medication na hindi maaaring i-prescribe ng mga doktor unless meron silang special license for this because may mga gamot na maaaring maabuso. Now, alisin natin itong mga drugs na maaaring abusuhin. Pumunta tayo dun sa mga psychoactive substances. Ito yung mga substances kagaya ng shabu, marijuana, cocaine, at kung ano-ano pang mga substances na mayroong mga kaagaran na epekto sa mga tao kapag ginamit nila, no? So, ito yun po. Okay? Now, ano ba nagkukos sa drug abuse? Babalikan uli natin ito. Bakit nahuhumaling ang iba sa droga?
Unang-una yung peer pressure or barkadahan. Kagaya nga ang target ng kaya ang target ng ating DAPC ay yung mga youth, ano? Ano sila, ma-inform sila na napakalaki ng epekto ng peer pressure sa mga bata, no? Marami tayo nakikitang trends sa mga bata ngayon, ano? Nandiyan yung mga mass suicide, nandiyan yung mga pag-commit ng mga illegal acts. No? Kasama na dito yung mga pag-drugs, no? Napakalaki ng ambag ng peer pressure sa paggamit ng mga ng droga, no po? Again, isa pa yung curiosity or boredom. Kapag ang isang tao ay walang ginagawa most of the time, no? Marami siyang oras para mag-isip ng mga bagay na hindi maganda. Ano po? So, isa itong maaring maging paraan na mag-lead sa isang tao sa paggamit ng droga. Isa pa pong dahilan ay yung family or emotional problems. Well, a lot of people would say na kaya sila naggamit ng droga, a lot of our clients sa facility, sasabihin nila initially is the reason why they took drugs is because they have problems in the family. But if you dig deeper, kapag kinausap mo sila, kapag sila ay iyong na-interview, ano po, malalaman mo na, well, secondary na lang yung family or emotional problems. Although sometimes may mga pagkakataon na ito naman talaga ang dahilan, ano? Pero a lot of times, nagiging yung family problem or yung mga emotional problems ay secondary na lang sa pagde-drugs. Ano po? So sometimes hindi mo na you can't distinguish anymore kung alin ba yung naging reason, ano? Yung bang family problem or yung peer pressure or curiosity, no? Kasi naglalaro na sila sa ganon, no? Another reason na binibigay nila is yung stress at yung depression. Now, kaya nga kapag tayo ay we check kung ang tao ay deeply into drugs, no? Or kapag siya ay substance abuser na or may dependency na, tinitingnan natin, ito ba ay alin ba ang nuuna, yung kanyang stress or yung depression niya or yung pagda-drugs ulit, no? So, titingnan uli natin ito. But again, we don't take, kumbaga we still take into consideration na maaaring ito rin ang dahilan, ano? May mga drug dependency na nagsisimula naman talaga sa stress or sa depression at sa iba pang mga psychological issues, ano po. At ang pinaka talagang masasabi natin na maaring talagang dahilan is yung accessibility ng drugs, no? Let's say sa isang pamilya, ang iyong magulang ay nagbebenta ng drugs. Of course, yung bata ay exposed na agad sa drug addiction, sa drug use. So, kung ito ay iyong kinalakihan, and you can easily take drugs, no? Available ito sa iyong area, sa iyo, mas malamang sa hindi na ikaw ay maiingganya rin na gumamit ng droga. Okay? Ano yung epekto ng drug abuse? Kinategorize natin siya sa tatlo, no? Physically, mayroon brain damage. If you would look at the MRI o mga brain scan ng mga tao na nagdodroga, makikita mo na affected, no? Nag-iiba yung iba yung kulay ng malaking bahagi ng brain ng taong nagda-drugs, no? Another effect nito ay yung addiction, of course, ano? And then yung organ failure. A lot of our clients, pagdating nila sa rehab, nagde-develop ng no? Doon na nare-realize, nagkakaroon na ng kidney problem. Or kaya may mga problem na sa kanilang mga lung problems, no? Or kung ano-ano pang mga sakit sa katawan, no? Ito ay dahil sa napakatagal na paggamit, no? So nag-overwork yung ating katawan, and sometimes kinakain na ng drugs yung mga minerals or yung mga vitamins or whatever na nandun sa ating katawan
na napipilitan yung ating organs na magtrabaho ng doble. Kapag wala na siyang gagamitin, let's say for example, for us to be energized, no? Yung sarili na niya yung kakainin niya. Ganun yung, kumbaga, ito yung madaling paraan para ipaliwanag kung ano yung physical effects ng drug abuse sa isang tao, no? Another effect niya is sa mental, okay? Bukod sa anxiety, paranoia, depression, nagkaka-develop yung ibang tao ng schizophrenia, psychosis, at iba pang mga psychological disorder. Okay? Social, of course, broken families, unemployment, crime, at kung ano-ano pa po. No? So ito ay ilan lamang sa mga maaring nagiging epekto ng droga, ng paggamit, lalo na yung matagalang paggamit ng droga sa tao, no? Nasisira ang pamilya. Bakit? Nasisira yung trust, no? When a person is taking drugs, hindi niya nakokontrol yung mga bagay na ginagawa niya, no? Nakafocus lang siya kung paano siya makapagamit ulit. That's why may mga bata, may mga anak na ninanakawan ang sarili ng pamilya. May mga magulang na kinukuha pati panggatas ng anak nila para lang makagamit, no? And since focus na lang nila ay maggamit ng droga, nakakalimutan na rin ang kanilang mga responsibilities. Kung kaya yung pagtatrabaho ay hindi na rin nila binibigay ng pansin, ano? And kapag ka lumala, of course, you don't have your family anymore to support you, you don't have your job, magre-resort na yung isang tao sa crime. Ano po? Kaya yung iba, nagnanakaw, nang-hold up, at kung ano-ano pa ang ginagawa. Okay? Now, ang epekto ng droga ay parang domino. No? Isa lang ang simula, pero lahat affected siya. No? Apektado lahat. Okay? Magsimula ka lang sa reason na you're so curious. So, pagdating ng panahon, sa tagal ng panahon na gumagamit ka, lumalakas din ang iyong paggamit. And before you know it, apektado na lahat ng bagay sa iyong pagkatao, no? Physically, mentally, socially, no? Ayan po. Okay, ano yun ang impact ng drug abuse sa family and sa community? Nasisira ang tiwala at relasyon ng pamilya, as I was saying earlier, no? Nagiging pabigat sa ekonomiya. Why? Because, you know, we have so many people na nasa rehab, but din hindi lang sila yung nasa rehab. Marami pang tao sa labas, no? Yung mga crimes, a lot of them ay galing sa mga tao na nagda-drugs. Although we can say 100% of the crimes are because of drug abuse. Ano po? Pero a big chunk of that ay galing dun sa mga tao na nagda-drugs, no? So nagiging pabigat sa economy natin. Bakit? We are taxpayers, of course, no? Now, kapag yung isang tao, halimbawa, napunta sa jail because of the crime he has committed dahil sa pagda-drugs, the government will, of course, house them, will feed them. Ganon din kapag nasa rehab, no? So, yung pera na napupunta dapat sa mga mas magagandang projects ay halimbawa sa health ay mapupunta na dito, no? That's why sinasabi na nagiging pabigat sa ekonomiya ng ating bansa. Again, dumadami ang krimen at karahasan sa komunidad, no? Now, again, ito ay reason din kung bakit nagiging pabigat sa ekonomiya. Ano po? Kung maraming crimes dito sa ating bansa, of course, madideter yung mga tao, no? Yung mga tourists, for example. Hindi sila gugusto na pumunta sa ating bansa kung maririnig nila na ito palang bansang ito ay puro nagda-drug sa mga tao. So, sometimes kasi inequate ng mga tao yung yung drugs or drug abuse, drug dependency sa crime, no? Because of a lot of things that happened in the past, of course, history naman yan. And we are all aware of that, no? Now, may stigma at diskriminasyon sa mga nalululong sa droga, no? Yung mga tao, kaya halimbawa galing siya sa rehab, a lot of our patients are saying that they find it hard to find employment after
ng rehab because they can't say where they have been, no? Dahil kapag usually, yung mga establishments would hesitate to hire people, no, na nanggaling sa droga, which is medyo mali iyon, no po? Mas dapat nating sinusupport yung mga tao na nanggaling sa rehab because they had the opportunity para maayos yung buhay nila, makaalis dun sa droga, sa pagda-drugs, ano? Now, kung tayo ay magiging discriminative at magkakaroon ng stigma sa kanila, ang tendency is they'll just go back to their old ways. Ano po? Bakit? Kasi wala man ako mahanap na trabaho. Let's say, for example, dati itong nagtutulak, no? And itong tao na to, talaga gusto niya na magbago. And so he wants to have a gainful employment talaga, yung totoong trabaho. But because of stigma and discrimination, nahihirapan siyang kumuha ng trabaho na maayos. Because of this, may isip niya, okay, mas madali kumita ng pera kapag nagtitinda ako ng shabu. So, babalik na lang ako doon. I need to support my family. So, kung hindi mangyayari ito, kung hindi natin siya masusuportahan paglabas niya, if there's still this discrimination at saka yung stigma nga, ay babalik, malaki yung chance na babalik lang yung tao sa pagda-drugs. Okay? Ganon din yung family ng isang drug dependent, ano. A lot of them nahihiya na sabihin na ang anak ko or ang asawa ko ay galing sa rehab. Dahil yung mga tao, kapag narinig nilang galing sa rehab, ang iniisip nila agad ay criminal. Diba? Well, in fact, itong mga tao na to, sabi niya, kaya ang mga rehabilitation facilities ay nilipat sa DOH. Ito ay dahil sa napatunayan na ang pagda-drugs or drug addiction or drug dependency ay isang sakit. Po? So kung ito ay sakit, dapat ito ay gamutin. Hindi punitive yung ating rehabilitation. Ano po? Kung kaya maging yung mga tao na napunta sa jail because of their involvement in drugs, ay idinilipat din sa mga facility kapag nakita na itong tao na to ay hindi naman criminal yung pagkakagamit niya or pagkaka-involve niya sa drugs. Kung hindi, isa siya sa naging biktima ng drug abuse. No? So binibigyan natin ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Okay? Ano ba yung role ng kabataan sa drug-free nation? Sabi nga natin, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Of course, dapat ang bawat bata or dapat bawat kabataan ay informed. Hindi pwedeng, hindi ko alam yan. Because, like for example, in our facility, we give mga drive, yung mga advocacies sa mga schools. Yearly, and we do that, no? Just to inform, just to give children yung mga information that they will need in order to not enter into drug use, no? Isa sa role ng youth ay ang magkaroon ng wise decision, no? Wise choices. Am I going to take drugs? Am I going to try this? Now, there are people, iba-iba yung mga tao na po. May mga tao na isang paggamit niya, nag-try siya, that's it. Okay, I've tried it. It's not as good as I thought it would be. Mga ganyan, no? Pero may mga tao na isang gamit pa lang nila ay malaki yung possibility na maggamit uli sila, no? Maari ito physiological or psychological makeup ng isang tao, but definitely may mga tao na prone sa addiction, no? Kung ikaw ay halimbawa, kung ikaw ay prone sa shopping addiction, no, yung mga taong lagi nagsha-shopee o kaya nagsha-shopping, no? O kaya may tendency ka na malulong sa iinom o kaya sa pagsusugal. So, may mga tendency na ikaw ay ma-fix sa isang activity. Now, don't ever try using drugs.
Because most likely, ang taong ito ay magiging may malaking possibility na maging drug dependent kapag sinubukan niya mag-drugs. Bakit? May mga tao na prone sa addiction. Ano po? So, yun yung ano niya. Now, kaya dapat yung mga bata ay ma-inform sila na, well, if meron ka mga ganitong tendency or maari meron kang ganitong tendency, don't even try to experiment on drugs. No? Ano pa, maging magandang halimbawa sa mga kapwa. Kaya ngayon mga youth organizations ay ginagamit natin ano po, para since ang isang dahilan kung bakit ang isang tao ay napupunta sa drug addiction ay because of peer pressure, we might as well use peer pressure para naman maipunta yung ating mga kabataan sa magandang mga activities. Now, ano pa, ito ay sumali sa mga healthy activities tulad ng sports, arts, and mag-volunteer. Kaya maganda na ang mga paaralan ngayon, ang mga schools ngayon ay may mga maraming projects na po na kagaya dito, no, na naaayon dito. Kasi it helps yung mga bata na maiiwas sa pagta-try pa lang, no? Sa pagta-try pa lang, yun ang unang-unang ayaw natin mangyari, na masubukan nila ito. Now, as much as possible, we can keep them from trying to use drugs, no? Ay mas maganda po. Now, kapag meron tayong mga anti-drug campaign sa school, sa barangay, we encourage yung mga bata, mga kabataan na mag-volunteer or mag-support dito, no? Join yung mga activities na ito. Now, ano yung mga efforts na ginagawa ng ating gobyerno? No? Meron tayong Dangerous Drugs Act of 2002 kung saan nakapaloob lahat ng mga kailangan natin malaman sa drugs, no? Tungkol sa drug use and drug dependency. Now, nandito nakalagay yung mga batas kung saan nagsasabi kung ano magiging kaparusahan kapag ang isang tao ay gumamit, nagbenta, o yung may mga category siya. You can check it out. Ano po? Mas-search naman natin ito sa Google. Ano po? Now, ang mga institutions na nagpapatupad nito, of course, yung PIDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, ang Department of Health, ang Department of Education, and ang mga local government units. No? Ang lahat ng mga ehensya na ito ay nagtutulong-tulong, no po, para mapalakas yung mga anti-drug abuse campaigns natin. No? Again, yung mga programs ng gobyerno ay ang prevention and education, rehabilitation and reintegration. Sa dati, yung after the rehab, meron ka lang choice. Okay? Mag-report ka dun sa sa rehab. Now, we have aftercare na. Ano po? Kapag ikaw ay nag-drugs or ikaw ay na-rehabilitate, mag-undergo ka pa ng aftercare program. No? Ito yung mas mahabang programa, ngunit nandun ka na sa labas. Hindi ka na nandun sa facility. Meron din tayong tinatawag na outpatient program kung saan kapag ikaw ay hindi naman severe yung drug dependency mo, pwede kang mag-undergo ng outpatient parang sa hospital. Ano po, you just visit every week or kung anong time yung ibinigay sa iyo, and you can finish yung buong treatment and rehabilitation, I think after 6 months. Ano po? And then yung reintegration. We don't just let the clients or yung ating mga residents go home, right? You know, after the treatment. As much as possible, doon pa lang sa ating facility, ini-equip na natin sila na po. Halimbawa, we do have trainings from the TESDA kung saan matututo sila paano mangkabuhayan nila kapag labas nila. No? So, TESDA helps us out sa pagbibigay ng training for them. And sometimes when I think if they have the budget, they give them yung mga parang giveaway, no, mga kit. So halimbawa, ang kanyang pinag-aralan ay baking, mga ganyan, or pastries. Bibigay siya ng equipment so that paglabas niya, pwede na siyang makapagtrabaho,
patuloy magnegosyo on their own, na hindi kapag hindi na nila makapasok sa ibang trabaho halimbawa, pwede pa rin sila makapagkita ng pera. Ano po? And then sometimes we also have this program where we tie up with mga private corporations and they hire people from us. Ano po? Yung mga pasyente natin na paglabas nila ay willing naman magtrabaho din. So they check them, tingnan nila if okay itong taon to and if willing itong pasyente natin. So they hire them. So ito yung isang part ng reintegration. Another part ng reintegration is yung endorsement with the local government units, no? Ang bawat drug treatment facility sa buong Pilipinas ay may ganitong programa. Ano po? Na kapag ang isang pasyente lumabas ng treatment facility, kung malayo ang bahay niya, let's say nandito siya sa amin sa Palayan, but he's living in Manila. So we will endorse this patient sa pinakamalapit na local government unit na may aftercare facility. Kung wala naman, sa pinakamalapit na drug rehabilitation facility kung saan pwede siyang magkaroon ng aftercare service niya. That way, hindi siya, kumbaga paglabas niya ay nalilito, saan ba ako pupunta, anong gagawin ko? No? And then we also encourage yung mga tinatawag natin na mga, we partner with mga organizations din, ano? Halimbawa, yung mga Narcotics Anonymous, mga ganyan, mga local, mga private corporations, private rehabilitation centers, meron silang mga groups, support group ang tawag na, ano, where we can introduce itong client na to so that meron siyang parang support after ng paglabas niya sa facility. That way, hindi siya, again, mahihirapan. No? Now, the first 3 months of the client sa paglabas niya sa facility is very crucial. No? Normally, a lot of our patients mahihirapan na after, within this period, yung iba sa kanila ay nagre-relapse, no? Dito sa period na to. Kasi lalo na kapag wala silang support, no? Support from the family, support from the local government, or support sa sarili nila. No? So, nahihirapan sila. Mas malaki yung possibility na magre-relapse. Okay? Now, ano yung promotion ng health and well-being? Upang makiiwas daw sa droga, of course, we have to eat healthy, exercise regularly, get enough sleep, no? Magkaroon ng support system, kagaya ng sinasabi natin kanina. Seek help kung may problema. Ano ibig sabihin nito? Sabi dito, walang hiya daw dapat sa paghingi ng tulong, no? Hindi ka dapat nahihiya if you have, if you're going through something, lalo na kung may mga emotional issues, no? Now, mas maigi maghingi ka ng tulong or kahit na sabihin mo lang, no? Sa iyong sa kaibigan mo, for example, no? Hindi kaya ng isang tao. Sabi, meron kaming tinatawag na unwritten philosophy sa facility. Sabi doon, you alone can do it, but you cannot do it alone. Anong ibig sabihin nito? Ikaw lang daw ang pwedeng makatigil sa sarili mo sa paggamit ng droga. But, hindi mo to kakayanin na mag-isa. You have to have help from people. No? Kaya palagi namin ini-inculcate sa ating mga clients, if you're going through something, seek help ka agad. Ano po? Huwag ka maghihiya magtatanong, huwag ka mahihiya maghingi ng tulong. Okay? Ano yung mga preventive strategies na ginagawa natin? Yung early education and awareness program, ito kasama ang DAPC dito. Ano po? Ilang bata pa lang we made kids aware na, no? Doon pa lang sa eskwelahan, hindi pwedeng kapag nandun na sila sa kanilang mga college days, no? That time, meron na silang nabuong mga sarili nilang mga
ideas, no? And napakadali na nilang ma maaya, ano po. So, as much as possible, dapat alam na ng bata na ang drugs ay masama sa katawan. Ano po? Masama sa pag-iisip, makasama sa iyong pagkatao. Yung parental guidance and open communication, ito dapat ini-inculcate natin. Ano? Hindi lang kasi ito, yung prevention, hindi lang ito trabaho ng mga bata no, to prevent themselves from doing drugs, to protect themselves from, using, kundi most especially yung magulang. No? Kapag ang sa isang pamilya ay hindi open ang communication, yung mga bata ay hindi nakakapag sabi sa magulang nila in case they have problems. Remember, ang dami mga bata na nabubuli and the parents are the last people who would always learn about them. Bakit? Maaring hindi kasi open yung communication within the family, no? So ito pa lang yan, bullying pa lang. How much more yung drugs, no? So make time sa mga parents, dapat they have to make time no, to talk to the kids. At least a certain period sa buong maghapon to talk to them, no? Hindi naman talk na magsisermon, kundi ask them. Whenever they go home, tanungin sila, kamusta yung araw mo? Ano nangyari sa'yo? Was there anything good that happened? Is there anything bad that you want to tell me? Mga ganun po, ano? Kasi kung open yung communication ng bata sa ating mga magulang, hindi sila mag-hesitate, no? Na magsabi na, oh, yung isang kaklase ko was asking me to join him, mag-smoke, mga ganyan. No? Ang mga bata ngayon, if you would watch the videos, di ba? Sa Facebook, makikita mo, siyang as 12 years old, babae o lalaki mga bata, 10 years old, nagsisigarilyo, nananakit ng kapwa nila bata. No? Ito yung mga bata na napaka-prone, no? Konting yaya lang dyan. Drugs naman ang susubukan ng mga yan, no? Now, yung mga schools, of course, dapat no? Ma-strengthen yung mga school and community programs, no? Kahit sa dami ng efforts na ginagawa natin, if you would notice, parang ang konti pa rin, no? Kasi ganun ka tindi yung drugs, no? Hindi mo siya, kumaga, pagka nakita mo siya, sometimes huli na, no? Nandun na yung pasyente or yung tao sa brink ng dependency. Kaya nga kung merong mga programa, ang mga bawat community, ay mas better kasi doon pa lang na natin, mapipigil na yung paggamit ng droga, no? Na yung positive role models na binggit natin kanina na po, and yung peer support. Okay? So, yung mga adult, of course, sabi nga nila, nakikita ng bata, nakikita nilang ginagawa ng matanda, gagawin din ng bata. Kung nakikita sa bahay, may naninigarilyo, umiinom araw-araw, or merong nagda-drugs, ay ano rin to, no? Mas malamang na gayahin ng bata. Kaya, if you would notice, sa mga pamilya na halimbawa ang tatay ay nagda-drugs, soon enough, yung anak ay mapupunta na rin sa pagbibisyo, no? Hindi man drugs muna, pero mag-uumpisa siya sa maninigarilyo, pag-iinom ng alak sa batang edad. No, bakit? Yung father cannot, no? Cannot tell the child na huwag mong gawin yan. Bakit? Kasi siya mismo, ginagawa niya. So how can you tell your child not to do that? Kung ikaw mismo nakikita sa'yo. Nako? Yan. So ang vision ng bagong Pilipinas is isang bagong Pilipinas malusog at disiplinado. No? So ang team reminder, sabi nga daw, sa bagong Pilipinas, kalusugan ay pinahalagahan, droga ay inaayawan. Now, let's take part in building a nation which is drug-free. Okay? Yan po yung gusto sabihin sa ating government. Now, ano yung call to action natin?
You have to choose life, choose health, choose hope. Makilahok sa mga anti-drug activities ng inyong paaralan at komunidad na kung meron mag-join tayo. Kung kailangan ng tulong, huwag daw matakot, huwag mahiya, lumapit kayo sa guidance office o kasi sa mga health centers. Now, sa mga community naman, may mga programa ang ating ang mga bawat LGU pagdating dito, no? You can seek help from them. In most cases, um, ang mga ang mga ang mga local government ay merong mga programa no po para sa mga ito, no? Mga anti-drug abuse campaign. Naggagawa din sila ng mga yung sa mga barangay level, ano po. So, walang reason para hindi tayo makahingi ng tulong. No? May mga drug abuse, anti-drug abuse council din, yung mga malalaking government unit natin, local government. No? So, you just have to go there. They'll help you kung saan pwedeng dalhin yung pasyente ninyo o yung anak ninyo or family member ninyo. No? Ayun po. So, again, yung tunay na pagbabago nagsisimula sa ating sarili. No? So, i-continue natin yung pagpopromote ng healthy and drug-free bagong Pilipinas. Sabi nga po, health is our greatest wealth. Protect it, value it, and live it. Yan po. Thank you so much. Ayan, so ang kalusugan ay kayamanan at ang droga ay hadlang sa magandang kinabukasan. Gandang tandaan po ito, no? So to the youth po na watching right now through our Facebook Live and of course sa mga kasama po natin ngayon dito sa ating Zoom meeting, sana po ay maisabuhay natin yung discussion na to, ma-share sa ating mga kaibigan. But syempre po, this is not limited to the youth as Ma'am Alpha mentioned earlier, no? Kasi drug abuse may affect anyone regardless of age or status. Tandaan din po natin yung nabanggit kanina, no? Ang epekto ng droga ay parang domino. Nagsimula sa isa pero lahat ay apektado. Maraming salamat po Ma'am Alpha for sharing this helpful information to us, na including breaking the stigma that surrounds drug abuse. Ayan. At kaugnay po ng discussion natin ay mayroon po tayong ilang katanungan tungkol sa drug abuse. Naipaliwanag na po natin yung pagkakaiba ng drug use, misuse, and abuse, maging ang long-term effects nito. And of course, kung paano maiiwasan. Kaugnay po nito, ito lang po yung couple of questions lang po, no? Ang una po dito ay kung sakaling kailanganin kong dalhin sa isang rehabilitation center gaya ng Mega DATRC, ang aking anak o mahal sa buhay, ano-ano ang mga dapat kong paghandaan? Siguro po let's take this opportunity na rin po to tackle no, yung mga worries natin. Like for example, ano-ano din po kayong possible expenses kung magpaparehab tayo ng isang mahal natin sa buhay? Yes. Good question po yan, ano? Una-una, we require yung court order. Importante po yun, ano? Kasi ito ay protection ninyo, protection din ng center, no? Kung sakasakali na yung pasyente natin, a lot of our patients like would want to go out of the rehab after two months of the treatment, ano. Ang ating pong programa ay nasa 6 to 8 months, no? Pero generally 8 months yung programa natin sa mga facilities. Now, karamihan doon sa ating mga pasyente, kapag ka nandun na sila sa second month nila or third month nila, parang they feel better na. Gusto na nila umuwi, no? Now, hindi pwedeng ganun yung mangyari. Kailangan na tatapusin nila yung program para maging epektibo to, no? Mas maging epektibo. Now, ang purpose nito ng court order, unang-una, iyon na nga, no? Para itong pasyente natin ay mandated ng law. They can't leave just, when they want to. Okay? Pangalawa, protection din ng ating facility kasi kapag yung illegal detention na sinasabi, ano po, hindi tayo maaring maglagay ng isang tao sa isang facility nang hindi niya gusto. So,
Kung may court order siya, malaking bagay ito, no? Mandated ng law, wala tayong magagawa. Ito yung may sabi. Now, pangatlo, kapag may court order siya, ay nakikita niya kung ano yung mga responsibilities niya. Ano po? Nalalaman niya na ito ay isang pagbibigay daan para sa kanyang makapagbagong buhay. No? So kapag hindi niya ito binigyan ng pansin, no? Pag hindi niya binigyan ng importansya, yung batas ang maghahabol sa kanya. Now, lagpasan natin yung court order, no? So, isa ito sa mga kailangan. Sa mga ibang facilities, required ang mga laboratory tests, no? Halimbawa, yung mga urine, fecalysis, and all, just to know kung itong pasyente na to ay fit ba to undergo treatment. Dahil kapag nasa loob ng facility, very rigorous po yung ating activities, no? Nagsistart ang kanilang araw sa alas 5 ng umaga, matatapos ito mga alas 8 na ng gabi, no? So kung medyo may problema physically, halimbawa may sakit sa puso, o kaya hindi naman may mga ibang problema yung pasyente natin, ay hindi siya makakasunod dun sa programa, no? Lalo na kung life-threatening to. No? Kaya nire-require natin ito. Kung sakali mang wala, i-shoulder ito usually ng local government. No? Kung sakasakali na nais nyo talagang magpa-rehab ng inyong kamag-anak, pupunta po kayo sa inyong local government unit. Normally, ang nag-handle ng Anti-Drug Abuse Council sa mga locality ay yung Vice Mayor. So you can go dun sa kanilang opisina, you can ask kung meron sila. Kung wala naman po, you can ask for an endorsement galing sa inyong mayor para maipadala sila sa rehab. No? Now, ang aming pong facility for so long ay free of charge. Pero by December 1 po, magsa-start na kami ng cost sharing. Ano po ang ibig sabihin ng cost sharing? Ibig sabihin, may portion po na babayaran ang pamilya doon sa kanyang treatment. No? Kapag kinuwenta po natin yung buong nagagastos sa pasyente sa loob ng 8 buwan na pagstay nila sa facility, inaabot po ito ng nasa 150,000. No? But we can't charge yung ganong amount. Ano po? So kapag capable yung ating pasyente, yung pamilya ng pasyente, we will be charging 8,000 pesos a month. Pero dun sa mga hindi kaya, it's all free pa rin naman po. No? So ibig sabihin, hindi magiging deterrent sa pagpasok ng pasyente sa rehab yung whether may pambayad ba siya or wala. No? So ang gusto lang natin may share ng cost ng pasyente. Kung hindi talaga kaya, okay lang po yun. Basta ang kailangan lang, makomplete yung mga requirements upon admission. No? So 2 bagay po yung hinihingi natin. Actually, 3. Drug dependency examination or evaluation. Pwede po yung gawin sa facility namin. Yun po mga laboratory exams, x-rays, and the works. Ano po? And then yung court order. So kung hindi pa kayo nakakakuha ng mga ito, pwede po kayo tumawag sa facility namin. And then they'll give you directions kung paano kayo makaka-acquire. Sometimes yung drug dependency, kasi you need that for the court order. So kung hindi po, kung doon po sa amin, nag-drug dependency examination, maaari din kayo makiusap na mabigay ng temporary release, temporary confinement order. No? Mag-issue rin po yung center ng ganyan and then dadalhin niyo po yun sa court para bigyan ng court order yung inyong anak or kamag-anak. Na po? So, marami pong ways talaga para maidala yung pasyente natin. The only thing na hindi namin kayang gawin po is kunin yung pasyente nyo sa inyong bahay. We don't do that. Ano po? Kayo mismo magdadala ng inyong pasyente sa facility. No? Pagdating doon, we will try to do whatever we can para matulungan po kayo. Yon. Ngayon, ito po ay last recourse ninyo. No? Pwede kayong pumunta muna dun sa inyong local government. No?
Usually, may mga nagdadala sa amin, yung mga galing sa barangay. Barangay yung nagdadala sa kanila. Pero inaayos na nila doon sa kanila, no? Yung mga barangay, yung mga local government, sila yung nag-aasikaso ng mga papers nito, mga pasyente natin. Lalo kung volunteer po yan, ano? Doon, iba naman po kasi yung mga nahuli naman ng mga pulis. So, ang nagdadala po doon ay yung jail. No? Ayun po. I hope na-answer yung question niyo po. Yes po ma'am, no? Napaka-meaningful po at napaka-full pack nung ating answer po sa question na to. No? So our listeners po no, watching from Facebook Live, if kailangan nyo po yung mga details na to, we will be posting or retaining this discussion po. And of course, you can follow din po ito sa ating YouTube page. Thank you po Ma'am Alpha. No? And next question na lang din po dito and last question na rin po is, ano ba po kaya yung iba pang programa ng Department of Health at ng TRC, kagaya po ng Mega DATRC, kaugnay ng drug abuse? Yes, yun na nga, ano, lalo na ang mga facility natin. Umpisa ako muna sa mga facility, ano po, we don't just settle for, staying in the rehab and waiting for people to come to us, no? Nagkakaroon po kami ng mga, yan, tinatawag natin mga drug abuse campaign, advocacies, pumupunta kami sa mga eskwelahan, or sometimes sa mga local government units, we usually get invited, para doon, para magkaroon ng kaalaman yung mga tao natin, mga kababayan natin tungkol sa droga. We also conduct trainings para dun sa mga local government na need nila kung paano ba yung mga ginagawa, no? How to handle people, lalo na yung mga magsa-start pa lang na magtayo ng kanilang sariling facility, no? And then sa national government naman sa DOH, I think from 8 or 10 years ago, nag-start na ang ating gobyerno, ang DOH particularly, na gawin na siyang no, dati kasi po ang iilan yung mga government run na drug rehabilitation facility sa Philippines. Pero ngayon, ginagawa na ng DOH na as much as possible sa bawat bayan ay merong facility, no? Merong drug rehabilitation facility para hindi na pupunta sa malayong lugar. Sa ngayon, sa ating sa Central Luzon, maswerte tayo kasi merong dalawang rehab facility, no? Sa Bataan and then sa atin. Now, bukod dyan, may mga local government run na facilities, no? So, yung mga local na, halimbawa, gusto nila magtayo ng sarili ng rehab, we offer training naman doon sa mga tao, doon sa mga magiging staff nila, kung paano naman mag-run ng isang drug treatment facility. No? So, in short, yung ating gobyerno, kagaya din ng MHGAP po, if you would remember, no? Yung MHGAP, under this, hindi na kailangan pumunta sa malalaking facility yung mga tao kung may mga mental health issues, no? Sa mga local government na lang, pwede na nilang ma-avail ito or even sa community. Binababa na po ito, no, sa mga local communities. Ganon din po ang treatment and rehabilitation. Bukod sa, kumbaga, hindi na lang residential facility ang ino-offer ng gobyerno natin ng DOH, no? Meron na tayong outpatient program na tinatawag natin kanina na sinasabi natin para dun sa mga less severe cases or mga moderate users. And then meron tayong CBDRP, Community Barangay Rehabilitation. Hindi ko na mahaba siya, pero CBDRP po ito, no? Ito naman yung para sa mga nagtitry pa lang, gumagamit pa lang once or twice, yung mga ganyan, no? Para ma-prevent na sila from further using, no? So, ang mga barangay ay ine-equip na rin. Patuloy po yung mga training, nagtitrain yung mga staff natin sa ganito, sa bawat pumupunta sa mga barangay para to help out kung paano ba ang gagawin within the community na lang, no? Para hindi na pupunta sa malalaki again, hindi na kailangan ng rehabilitation na residential.
doon pa lang, chine-check na natin kung ano yung severity ng drug use nitong pasyente natin, ano. Katulong ng Department of Health kami sa mga drug rehabilitation facilities, we do that also, no? Pumupunta po kami sa mga, halimbawa, sa mga jail or sa mga ibang mga areas para tumulong kung paano ma-check kung ang pasyente ba ay dapat sa rehab or dapat sa community lang or dapat mag-outpatient lang, no? That way, hindi lahat ng pasyente, dati kasi kapag ka gumamit ka, whether gumamit ka 1 beses, 3 beses o araw-araw kang gumagamit, dadaling ka na sa rehab. Ngayon, hindi na po ganon, ano? Kung ikaw ay experimenter na tinatawag natin, or you tried it once lang, bibigyan ka lang ng programa from your barangay or local government. Kapag ka ikaw naman ay nasa moderate na severity, bibigyan ka naman ng outpatient. So marami pong mga outpatient facilities ang ating department. Ano? Even sa mga government hospitals, may mga outpatient po, no? Pagdating sa treatment and rehabilitation. Now, kapag severe na, that's the only time na ipapasok mo yung pasyente sa rehabilitation center. That way, nasisave po yung pera ng ating bayan, of course. Ano? Napakalaki ng gastos, as I was saying earlier. Para isang cycle ng 8 months ng isang pasyente natin, nagastos ang gobyerno ng roughly 155,000 sa isang 8 months cycle. Ano po? Hindi pa kasama yung ibang mga kailangan niyan dyan, ano? Mga gamot or mga kung ano man, no? Kasi yung basic lang, food, yung kanyang mga activities and all. So gumagastos tayo ng ganun kalaki. So malaking kabawasan po kung dun pa lang sa barangay level, matutulungan na yung pasyente natin. Because basically, yung mga barangay natin, they know, di ba? Alam nila kung sino sa barangay yung nagda-drugs or hindi. So sila yung nakakaalam talaga yan, no? So ito, I think malaking bagay, no? Bukod sa mga campaigns na ginagawa ng Department of Health, malaking bagay na naumpisahan ito, no? Yung mga pag-enhance or pagtulong sa ating mga barangay level pa lang dun sa ating mga pasyente. That way, matutulungan na natin sila habang nag-uumpisa pa lang silang mag-drugs. And then, hindi na tayo gagastos sa malaki, even yung family, no? Karamihan po sa ating mga pasyente, kaya nahihirapan silang pumunta sa rehab or nagdadalawang isip sila kahit gusto na nila magpa-rehab, is because walang mag-support sa family nila. No po? Lalo na kung ikaw ay magulang and you're the sole breadwinner sa family, medyo mahirap po iyon para sa isang padre de familia or magulang, no? Iiwanan mo yung mga anak mo. Hindi mo alam ano mangyayari. So, it's a good thing na meron tayo yung outpatient at saka yung barangay level. No po? Para sa ganun, hindi na siya aabot doon. No? Kung magagawa natin na matulungan na agad yung tao dun pa lang sa level na yon, mas maganda po yon. No? So, yun po. Ano pa ba? Ayan, basically, yun yung pinakamagandang part ng program ng ating department eh, no? Nilalapit na po natin sa mga tao yung ating programa. Hindi na nila kailangan mag-travel ng napakalayo, no? I remember when I was in Manila, may mga clients tayo from Mindanao, from Visayas, they have to, fly para pumunta para sa rehabilitation. Dahil iilan lang, 2 lang yung facilities before, 2 or 3. So ngayon hindi na, no? Bawat region meron, bawat bayan, yun ang hope, no? Magkaroon ng bawat bayan ng isang rehabilitation facility. And again, sa bawat rehabilitation facility, hindi lang tayo nagki-care sa mga inpatient, no? Meron din tayo mga outpatient. So para dun sa may mga trabaho pa, they can still go on with their lives, no? Yung mga nag-aaral, makakapasok pa rin sila sa school. Magagawa pa rin nila yung mga normal na ginagawa nila. At the same time,
they're undergoing treatment po. Yan. Ayan. Thank you po again, Miss Alpha, for answering these questions. No? And hindi po pala agad-agad diretso sa rehab. Yan. Kaya salamat din po for sharing this exercise to us. Kasama niyo po, no, sa mga nakikinig po sa atin ngayon, kasama niyo po ang DOH at ang mga treatment and rehabilitation centers nito sa paglaban kontra drug Yes. abuse. Yan. Kung wala na nga po tayong katanungan mula sa ating participants dito sa ating chat box at sa ating Facebook Live, ay tutuloy na rin po tayo sa ating pangalawang topic. Again po, thank you po, Miss Alpha, Thank you. Thank you, ma'am. Thank thank you you po, po. everyone. Yan. So, nitong nakaraang Miyerkules po, no, November 19, ay ang Chronic Obstructive Pulmonary Disease o COPD Awareness Day. Isa itong pagkakataon para pag-usapan natin at talakayin kung ano nga ba ang sakit na ito, paano natin ito maaaring makuha, at syempre, paano natin ito maiiwasan. Kaya naman po, para ibahagi sa atin ang kanyang mga kaalaman, tinatawagan na po natin ngayon si Dr. Linwell Trinidad, Medical Specialist 2 mula sa Johnny Villanueva General Hospital. Good morning po, Doc Linwell. Morning, magandang araw po sa ating lahat. I hope clear ang boses ko po on your end as well as my slides. Kita po ba? Yes po, Doc. Clear po ang voice nyo and visible na rin po ang inyong slides. Okay. So, part of health tips and kalusugan mo usap tayo is the COPD Awareness Day. So, for this morning, ang ating mga layunin is number 1, maipaliwanag kung ano ang sakit na COPD, malaman kung ano ang mga sintomas at kung sino ang mga posibleng magkaroon ng COPD, at malaman ang mga wastong gamot at pamamaraan upang ito ay maiwasan. So unang katanungan, ano nga ba ang COPD? Ang COPD ay malalang sakit sa baga kung saan ang daanan ng hangin ay barado at mahirap maglabas ng hangin. So from the word itself, COPD, basically, 'di ba ang normal na individual, pag pumasok ang hangin, dapat mabilis ting lalabas. So ang mga pasyenteng may COPD, mabilis nakakapasok ang hangin, pero sila ay nahihirapan itong ilabas. So nagkakaroon sila ng tinatawag nating retention. Ito ay hindi lubusang gumagaling, ngunit maaari itong makontrol sa tamang gamutan at pag-iwas. Katulad ng ibang sakit ng diabetes, hypertension, ang COPD ay uri ng sakit na hindi gumagaling. Ngunit sa pamamagitan ng mga iba't ibang gamot, pagkontrol ng mga infection, ito ay nakokontrol, ngunit hindi ito gumagaling. So ano nga ba ang COPD? So normally, ang baga natin, as you can see in this slide, dapat yung ating daanan ng hangin ay maluwag. Pagdating sa dulo ng hangin, yung tinatawag nating alveolar sac, dapat ito ay nagkakaroon ng palitan ng hangin. Kaya lang, ang pasyenteng may COPD, pag nakita nyo yung nasa babang litrato, nakikita natin na yung daluyan ng hangin ay sumisikip at nagkakaroon din ng mga plema lagi ang pasyente. Okay? So, ang COPD, C stands for chronic or matagal at hindi biglang nakukuha. So, ito ay uri ng infection o uri ng sakit sa baga kung saan nade-develop through times. Obstructive meaning may pagbabara or paninakip sa daluyan ng hangin. Pulmonary, may kinalaman sa baga. Disease ay isang karamdaman. So, saan nakukuha ang COPD? COPD ay usually nakukuha sa paninigarilyo or dating naninigarilyo. Currently, around 70 to 80% ng kaso ay dahil dito. Ngunit, may iba pang pinanggagalingan ng COPD. Number 1, kung ikaw ay may exposure sa usok ng kahoy or uling sa pagluluto. Karamihan sa mga pasyenteng nakikita namin dito, mga kababaihang hindi naninigarilyo. Ngunit tinatanong namin, ano po ba ang inyong way to cook? Kadalasan, yung mga matatandang nakikita namin dito, uling or kahoy ang ginagamit nilang pagluluto nung araw. That's why nagkaroon sila ng sakit na COPD. Yung iba naman, mga kababaihan or mga mamamayan na mahilig magsiga na na-expose sa usok, kaya nagkaroon din sila ng sakit na COPD. Ano pa? Mga trabaho or lugar na maraming alikabok or kemikal, sa mga pasyenteng nagtatrabaho sa mga minahan, sa mga pasyenteng nagtatrabaho kung saan usok ang kadalasan nilang nakikita sa araw-araw, maaari din sila magkaroon ng COPD.
Third, dahil sa air pollution, iba na ang hangin sa panahon ngayon kumpara sa panahon ng araw. Pataas ang level ng air pollution sa atin. That's why nagkakaroon din tayo ng sakit na COPD kahit tayo ay hindi naninigarilyo. Minsan, ang mga pasyenteng nagkaroon ng problema nung bata pa sila or nung mga pasyenteng premature or mga batang nagkaroon ng problema or infection nung sila ay bagong panganak, pwede rin sila magkaroon ng COPD sa pagdating ng kanilang pagtanda or yung mga ibang pasyenteng may family history of lung diseases. Ano nga ba ang mga sintomas ng COPD? Kung ikaw ay nagkaroon ng ganitong mga sintomas, ikaw ay magpa-check na sa iyong doktor. Una, paghingal. Hindi lang hingal, no? Yung mga paghingal lalo na kapag ikaw ay naglalakad or umaakyat ng hagdan. Matagal or paulit-ulit na ubo na may kasamang plema, at at pagkapagod or hapo. Sa mga nabanggit na sintomas na to, kadalasan ang natatanggap naming sintomas ay pagkahapo at pagkahingal. Okay? At usually, ito ay nangyayari hindi lang sa walang specific na oras nangyayari ang mga sintomas. Usually, nangyayari to sa umaga, tanghali at gabi, at habang tumatagal, ito ay palala ng palala. Paano malalaman kung ikaw ay may COPD, no? So, kadalasan, ang mga pasyente dumarating sa amin may mga sintomas na. Yung nabanggit natin kanina, ay pagkahapo, pagkahingal, pabalik-balik na ubo. Ngunit, pag ang tanong kung paano malalaman kung tiyak na ikaw ay may COPD, ito ay sa pamamagitan ng spirometry test. So, ang spirometry test, layunin na pagsusuri na ito na sukatin ang kapasidad ng iyong baga. Ginagamit sa pagtukoy at pagkumpirma kung ikaw ay may COPD ang isang tao. So basically, madadiagnose ka na may COPD kapag nalaman na or nag-undergo ka ng isang spirometry test. But sa Pilipinas kasi, isa sa mga problema natin ngayon is yung kakulangan sa spirometry test, no? That's why tinitreat na lang natin yung pasyente base doon sa clinical status nila or kung ano man ang status ng kanilang kalusugan ngayon, tinitreat pa rin natin ng COPD. Kung ikaw ay na-diagnose na may COPD, ano na lang ang layunin natin sa paggagamot ng COPD? Nabanggit natin kanina na ang COPD ay wala na talagang lunas. So ano na lang ang mga layunin natin? Una, sintomas. Maibsan ang mga sintomas. Mapabuti ang tolerance sa ehersisyo at mapabuti ang kalagayan ng kalusugan. Bawasan ang risk or ang mga peligro, pigilan ang pagkalat ng sakit, pigilan at gamutin ang mga exacerbation at bawasan ang pagkamatay dahil sa COPD. So anong mga uri ng gamot sa COPD? Katulad ng diabetes at hypertension, ang COPD ay may maintenance din na gamot sa pamamagitan ng mga inhaler, yung mga dry powdered inhaler, metered dose inhaler, and soft mist inhaler, or sometimes nebulization. Sa mga kung paano gamitin ang bawat inhaler na ito, pwede nating bisitahin ang www.breathefreely.ph para sa mga tagubilin sa paggamit ng mga gamot para sa COPD. Ang mga uri ng gamot sa COPD ay mahalaga para mabawasan ang sintomas at maiwasan ang pagsumpong ng COPD. Sa madalit sabi, compliance is the key to prevent the exacerbation of COPD. So kung meron tayong mga pasyenteng nagkaroon ng COPD, kagaya ng sakit ng diabetes at hypertension, importanteng ipaliwanag sa kanila na araw-araw gamitin ng gamot upang maiwasan ang pagsumpong ng sakit na ito. Inumin at araw-araw gamitin ang mga gamot para iwasan ang atake o hingal or hapo. Laging kumonsulta sa doktor o tagapangasiwa ng kalusugan para matukoy ang nararapat na gamot para sa iyo. Sa mga pasyente nating may COPD, iwasan ang self-medication. No? Karamihan sa kanila or karamihan sa nakikita natin, pag hinihingal, nagpapausok agad. Pag hinihingal, kung ano yung ginamit ng kapatid o ginamit ng kapitbahay para sa hingal, ginagamit. Pero hindi ganun ang COPD. Ang COPD ay hindi dekahon na sakit na kung ano ang sakit ng iyong kapitbahay o sakit ng iyong kamag-anak, yun din ang ginagamit para sa sakit nito. Kaya importanteng itaguyod natin ang araw-araw or ang madalas sa pakonsulta sa inyong mga doktor para maibigay ang tamang gamot.
Paano ba maiiwasan ng COPD? Una, itigil ang paninigarilyo. Nabanggit natin kanina sa unang um, part ng discussion na to na ang sigarilyo ang isa sa pinaka dahilan kung bakit nagkakaroon ng COPD ang isang pasyente. So, kailangan itigil ang paninigarilyo. Gumamit ng exhaust or ventilasyon sa lutuan. Kung ikaw ay nasa isang lugar kung saan wala kang choice kung hindi uling or kahoy ang gamitin sa pagluluto, mabuting magluto sa isang open space or gumamit ng exhaust or ventilasyon upang ang usok ay hindi mo malanghap. Magsuot ng mask kung nagtatrabaho sa maalikabok na lugar. Magpabakuna. Kung ikaw ay may risk for tuberculosis or paulit-ulit na infection, maaari ka rin kasi magkaroon ng COPD dahil sa mga sakit na ito. So mabuting magpabakuna na anti-pneumonia, anti-flu, para ito ay maiwasan natin. At of course, iwasan ang passive smoke sa bahay. Karamihan sa mga pasyente, sinasabi, Dok, hindi ko naman po nakikita or expose sa sigarilyo pag naninigarilyo ang aking asawa. Ngunit hindi po yun totoo. Ang nicotine, alam naman po natin na kumakapit or dumatapo sa mga sa mga kortinas ay yung damit, kaya maaari mo itong malanghap kahit wala sa aktual na paninigarilyo or wala ka sa aktual na sitwasyon na naninigarilyo ang iyong kasama sa bahay. May iba pa bang pantulong para may sakit na COPD maliban sa gamot? Marami pang ibang paraan. Bukod sa gamot, meron tayong tinatawag na smoking cessation, vaccination, and pulmonary rehabilitation. So, isa-isahin natin ito. So, una, sa mga pasyenteng naninigarilyo, dapat itigil na ang paninigarilyo. Maraming mga programa ang gobyerno para maiwasan ang paninigarilyo or maihinto ang paninigarilyo. Isa na lamang dito ang DOH Quit Line, wherein pwede tayong tumawag sa mga numero na to or mag-message para ma-prevent or tulungan tayong maiwasan or maihinto ang paninigarilyo. Mga bakuna. Ito ang mga uri ng bakuna na dapat ang isang may COPD ay mayroon. Una, influenza vaccination, taon-taon. Pneumococcal vaccination is either 5 years or lifetime. COVID-19 vaccination, pertussis vaccination, shingles, and RSV vaccination. So, itong mga uri ng bakuna na to, kung mapapansin nyo, lahat ito ang tinatamaan ay baga. So, sa mga pasyenteng may COPD, kadalasan sa kanila paulit-ulit or pabalik-balik ang pneumonia. What we can do right now is to prevent another infection para ma-prevent na rin natin ang paglala or ang pag-exacerbate nila. Kung ikaw naman ay nasa bandang dulo na ng COPD, meaning to say, ang COPD kasi, katulad na banggit ko nina, ay walang lunas. At kadalasan ng pasyente, habang tumatagal, palala ng palala ang kanilang sakit. Katulad ng isang pasyenteng na-stroke, ang mga COPD ay ini-enroll din natin sa pulmonary rehabilitation. Ang purpose ng pulmonary rehabilitation ay isang programa na may ehersisyo, edukasyon at gabay sa pagbabago ng gawi para matulungan ang may sakit sa baga na gumanda ang lakas, paghinga, at pangmatagalang pag-aalaga sa sarili. So ito ay isang uri ng ehersisyo kung saan pinapalakas at pinapalakas ang kapasidad ng isang pasyenteng may COPD para mabuhay pa rin sila ng normal katulad ng isang pasyenteng walang may COPD. Sa iba pang programa, ang Philippine College of Physicians, isa itong samahan ng mga pulmonologists sa buong Pilipinas. You can visit our website wherein makikita ninyo ang isang booklet with different version, Ilocano, Tagalog, Bisaya, wherein makikita natin sa booklet na to lahat ng educational booklet para sa isang pasyenteng may COPD. This is easily downloadable. And for our patient na may kakayahang tumingin sa internet, you can visit also our YouTube channel, Breath Viridi Network, wherein makikita dito ang iba't ibang uri ng ehersisyo para sa mga pasyenteng may COPD. Maaari nila itong gawin sa kanilang bahay, mga breathing exercises and technique, at syempre ang mga iba't ibang pamamaraan or wastong paggamit ng mga inhaler.
So kung meron pa kayo gustong malaman, meron din tayong website, ang Philippine College of Chest Physician Council on Chronic Obstructive Pulmonary Disease or COPD. We have this website wherein you can access the latest guidelines as well as the latest news and updates for patient na merong COPD. Ayun lamang po at maraming salamat po. Mhm. Thank you very much for that discussion, Dr. Linwell. And reiterating some points lang po, no, air pollution, usok, paninigarilyo. Kung at risk po kayo dito sa atin pong mga tagapakinig, no? Kung at risk po kayo at may mga sintomas gaya ng paghingal, paulit-ulit na ubo na may plema, pagod o pagkahapo, magpatingin po tayo. At inuulit po natin, ang COPD po ay walang lunas. Ngunit, mahalagang maagapan at matugunan natin ang mga idinudulot nito. Again po, no, magpakonsulta para sa gabay sa gamutan. Yan. At gaya po kanina, Dr. Linwell, ay tutuloy na rin po tayo sa ilang mga katanungan mula sa ating advanced questions form. So sa atin pong mga participants na nanonood ngayon at kasama po natin dito sa Zoom, ay pwede po kayong magpadala ng inyong katanungan through chat box or sa comment section. So for Dr. Linwell po, no, ang unang tanong po dito ay, can non-smokers also get COPD? Or yung, may kinalaman po ba dito yung genes na mamana po ba ang COPD? Yes, so tama ka dyan, no, ma'am. No? Ang COPD ay kahit hindi ka smoker, pwede ka pa rin magkaroon ng COPD. Maraming dahilan. Number one, yung katulad na banggit natin kanina, matagal na exposure sa usok or sa mga usok ng kahoy at uling, matinding polusyon, trabaho na-expose ka sa alikabok, at yung paulit-ulit na infection sa baga. Nabanggit mo kanina yung tinatawag nating genes. May tinatawag tayong genetic factors, tinatawag natin na alpha-1 antitrypsin deficiency na napapadali ang pagkakaroon ng COPD. So common to sa mga pasyenteng bata na hindi naninigarilyo pero nakikitaan na agad ng sintomas ng COPD. Sila yung hinihingal, nagkakaroon ng mga infeksyon at pabalik-balik na infeksyon sa baga. Ngunit sa datos ng Pilipinas, bibihira lang ito. Unlike sa area ng Caucasian, which is mas common talaga ito sa ibang bansa. Ayan. And next question po dito is, siguro reiterate na lang din po natin yung ilang points kanina, no? Ang tanong po kasi dito ay, kung ma-diagnose ako with COPD, ano ang dapat kong gawin? Also po siguro na idamay na rin po natin kung ano-ano yung possible nilang kailangang paghandaan upon diagnosis of COPD. Thank you Kung po. mada okay. Kung ma-diagnose ka ng COPD, ano ba dapat nating gawin? Una, magpakonsulta ng paulit-ulit sa doktor at sundin ang kanilang payo tungkol sa gamot at inhaler. Remember, ang COPD ay walang lunas, no? So, kung patuloy mong ginagamit ang inhaler o yung mga devices for your COPD, malaking tulong ito para hindi lumala or makontrol ang sintomas ng COPD. Pangalawa, marami ako nabanggit na mga visual ads kung paano gumamit ng tamang inhaler. Karamihan ng mga pasyente, meron nga silang inhaler pero mali naman ang paggamit. So imbis na yung inhaler ay mapunta sa kanilang baga, kadalasan napupunta lang sa bibig or hindi nila nalalanghap ng tama. So proper inhaler technique is the key to prevent exacerbation for COPD. Pangatlo, kung may available na pulmonary rehabilitation sa inyong center or malapit sa inyo, pwede tayong mag-apply or mag-enroll para mas mapabilis or maiwasan ng pagdala ng COPD. Pangatlo, uh, hindi porket may COPD na tayo ay meron na tayong lifetime sentence, no? Panatiliing malusog ang pangangatawan, kumain ng tama. Sa panahon ngayon, hindi ka nag-iisa, no? Marami pang mga may COPD at kayang mabuhay ng normal kahit ikaw ay meron ng COPD. And thank you so much po for answering that. And for our last question na rin po, no, can we reiterate po or call to action or public reminders po para makaiwas sa COPD? Okay, meron tayong at least 5 public announcement or paalala sa publiko para maiwasan ng COPD. Number 1, huwag manigarilyo at iwasan ng secondhand smoke. Nabanggit natin kanina na ang sigarilyo ang kauna-unahang dahilan kung bakit nagkaka-COPD ang pasyente. Gamitin ng maayos or iwasan
ang mga uri ng usok na galing sa kahoy or uling, magsuot ng mask, magpabakuna at regular na magpa-check up sa iyong mga doktor. Yun lang naman po at maraming salamat. Yan. Thank you so much po, Dr. Linwell, for further explaining COPD to us. And syempre, paano tayo makakaiwas dito, no? So, reiterate lang natin, no? Magpakonsulta at sumunod sa payo ng doktor. Huwag na nating hintayin lumala pa ang ating chronic obstructive pulmonary disease. Ayan. Kung wala rin po ng katanungan na sa ating participants dito sa ating comment section chat box, ay dito na rin po nagtatapos ang ating mga talakayan para sa umagang ito. Maraming salamat po, sa ating mga resource speakers kay Miss Alpha and kay Doc Linwell. Umaasa at naniniwala po kami dito sa Central Luzon Center for Health Development na makatutulong ang mga diskusyong ito para manatiling malusog at ligtas ang ating mga kababayan dito sa loob at labas ng Central Luzon. Ngayon naman po ay makikisuyo po kami na masagutan ang ating evaluation form para din po sa ikauunlad ng ating mga talakayan. Ito po ay nasa inyo ng mga chat box and of course sa Facebook Live natin. Ayan. So, and panghuli po, no, hihingin rin po namin ng oportunidad na ito para makakuha ng photo or screen capture kasama ang ating mga participants at speakers sa session na ito na patuloy na tumatangkilik sa ating mga online talakayan. Makikisuyo lang po kami to open our cameras. Let's wait for them po. So medyo marami po tayong participants today and we really appreciate it, no? So we have 3 panels, so just keep your smiles lang po, no? Magte-take po tayo ng photo. 1, 2, 3. Ayan. For our second panel, hindi po natin sure kung nasaan tayong panel. Ayan. Sige, ngiti lang po tayo for second panel. And for the third one. Ayan. So thank you so much po again, no, for showing us your pretty smile. Ang iping pang Monday. Yan. Thank you so much po. And dito na rin po nagtatapos ang ating health tip session for today. Maraming salamat po sa mga nakilahok. Naway maikalat po natin ang mga impormasyong ito sa ating mga komunidad. Patuloy po tayong magsama-sama sa pagsusulong ng ating kalusugan. Magkita-kita po tayong muli sa Disyembre sa susunod nating health tip session upang talakayin ang iba pang usaping importante para mapanatili nating healthy ang ating mga sarili, pamilya at community. Muli po ay isang mapagpala at malusog na umaga po sa lahat. Sa lahat. Nagtatapos na po ang ating session para sa umagang ito. Kaya nga isang bote. Okay. Anyari sa ito. Okay. Bakit? Andito si ate. Yung ako niya, yung, di ba yung carbon 16?